Mas malayo naman siya sa produkto ng mais at saka palay. Tulad ng palay ngayon, mura masyado, tag-10 lang ang kilo. Samantalang ang kamatis sa 1 kilo, 3 kilo na sa palay. At sa mais naman, 2 kilo ng mais, 1 kilo lang ng kamatis. Malayo ang diferensya. Mas mabilis pa ang kamatis. Pag harvest, classify, diretso na agad sa crates. Yung palay at saka mais, i-dry mo pa, mahirap pa yung palabas. Itong kamatis, sir, pag harvest, i-classify lang, tanggalin yung reject, piliin yung medium at saka yung big, largo na. Pag benta na agad, sir, bayaran na dito pa lang sa sir. Punuan? Oo, punuan pa lang. Kaya na ko pa napapansin para may hugo to sa mais. Napilor ka na ba sa mais? Maraming bisis na, sir. Ilan ang pinakamalaking nalugi mo sa mais? Nalugi na ako ng Rodan 100,000 sa mais, sir. Sa kamatis, ilan ang pinamalaking lugi mo? Nalugi lang ako sa kamatis yun, sir, mga 40,000, pero nabawi ko din agad yun, sir, sa isang harvest lang ng kamatis ko yun, sir. Good morning mga idol, dito po tayo sa Barangay Kalibuhan, Palimbang, Sultan Kudarat. Kasama pa natin Sir Jojo, and ngayong umaga pag-uusapan natin ang step-by-step guide sa pag-aalaga ng kamatis. Paano ito pinapalago, paano inaabunuhan, ano yung mga pang-control sa mga peste, at saka siyempre sa marketing na rin siya mga idol, at saka paano puksain yung mga sakit. Ayan. Dito na po tayo sa kanyang area, at saka Sir Jojo, pwede mo ba kaming mag-guide kumbaga sa pag-aalaga ng kamatis mula nang itinanim siya? Sa pagtatanim ng kamatis, sir, dapat prepared yung area, tapos malinis. Tsaka i-plaster mo ng maayos yung pagtataniman para mas maganda yung tindig at bilis ng pagkilos ng kamatis. Tulad nito, sir. Pinatayo lang ito sa sir. Ano? Pinatayo pagtanim, hindi ko pinahiga. Pinatayo? Pinatayo lang, sir. Kaya yung iba kasi pinahiga. Papahigain, sir. Mas maganda kasi yun, sir. Makakatipid tayo sa tying mula from the beginning. Ito mawawala ito sa sir. Ito mawala ito. Dito na tayo sana mag-tying. Kung pinahiga? Pinahiga sa sir. Kasi bababa man ito, sir. Pababa ito. Tapos dito na tayo mag-start from the beginning tying. Mawawala ito sa sir. Pero maglambon tayo, paliit-liit lang kasi ang talbos niyang pinahiga dito man lang yan sa sir. Kaya pinatayo ko ito, sir, kasi mainit noon para maliliman pa yung puno ng kamatis, hindi ma-direct sa tama ng init. Okay. So kasi kung pahigain mo, ito yung shading niya, ito yung punuan niya. Kung nakatayo dito, makashade pa siya. Makashade pa, sir. Pero kung pahigain mo, tamaan yung kahoy ng kamatis, sir. So ang ending niyan, bunbunan na lang, bunbunan na lang, sir, hanggang matakpan pa rin yung puno. Sir. Pag may ugat naman, sir, ito, naman bunbun naman sana, sir, kasi nakalabas na yung mga ugat niya, sir. Ayan, ugat na ng kamatis, sir. Dito. Dapat matabunan naman sa sir. Ito mga puti na to, ito yung mga root hairs niya. Root hairs niya, sir. Dapat matabunan naman yan sa sir. So, kukuha ka na naman dito. Tapos itatabo panlagay dito. So, pagtambak mo dito, mga ilang days old ang kamatis from tanim? Mga second week, sir, pwede ka na mag-umpisa magtambak para masunod-sunod yung pag-akyat ng ugat ng puno ng kamatis. Tulad nito, sir, may ugat naman ito, sir. Dapat matambakan mo yan. Every 2 weeks? Every 2 weeks, sir. Hanggang mahabol mo yung paglago ng ugat niya? Sir. Tulad nito, sir, makita na yung ugat niya, sir, kasi nakalabas na, sir. Yan. Kailangan niya na ng tambak na naman. Another tambak naman. Ito yung mga root hairs niya, mga idol. Yan. Kita ba? Yan, ito. So, kailangan madagdagan na naman tambak. Malimbawa ang ganyan, para matambakan. Lahat-lahat, matago, no? Sir. Okay. Pagkatapos matambakan, magbigay naman tayo ng pataba para may kainin yung tanim nating kamatis, para tuloy-tuloy yung paglago niya, sir. Tulad nito, sir, malulusog siya, sir. Ayun, maganda. So, mula nang itinanim, ano ang unang inabuno mo? Triple 14, sir. Ilang days mula sa itinanim? Second week, sir. Second week. Almost sabay lang pag-abuno mo, tambak agad? Tambak agad, sir, para hindi ma-wash out yung abuno, sir. Okay. Hindi siya mabulatil din sa hangin. Okay. After that, abuno after 2 weeks ulit, tama ba? Then tambak ulit? Tambak ulit, so, sir. every 2 weeks ang abuno mo? Sir.
Ayan, triple 14 pa rin. May Unique 16 tayo sir at saka yung Atlas na 2000 Oo. putas at saka yung Winner 46 Winner 46, 1846? 1846 na sir. Abono, apat na klase na abono sir. Ang pinag-mix mo. Para mabuhay niya yung lahat ng mapakain niya yung lahat ng mga bunga niya sir ba. Ano ngayon ulit? Triple 14 putas yung Putas. tapos saka Unique 16 Unique 16, at saka yung Winner. Winner. Oh. So pareho lang yung ang Unique 16 di ba at saka triple 14 pareho lang. Hindi sir. Kung man sir complete man yung 14 sir. Yung 16 pataba sa sir. Sa mga dahon niya sir ba. 1620 or Unique 16? Unique 16 lang sir. Oh, pero parang parehas lang. Parehas lang yun sir. Pero mas Pero mabilis yara siya, yung yara. yara, mas mabilis yung epekto niya sir. So, ito na yung result siya mga idol. So, nakailang abono ka na nito, sir? Jojo? Pangatlong beses sa bilog sir. Tatlong beses ka na rin nag-cultivate. Nag-cultivate. At saka dalawa sa ano yan, sa tinunaw na abono. Nag-drenching ka rin? Nag-drenching din Bakit? ako sir. Para mas mabilis sa sir. Para makakain din yung mga ugat na hindi tinamaan ng cancer ba. Halimbawa Tulad ng dito mga na lalayo, parating sir. na ulan, mag-drenching ka pa rin? Ngayon sir, mag-drenching ako sir kasi nakatunaw na ako sa drum sir. Ano yung composition ng abono mo sa drenching? Kuha lang sir. Sa isang Putas, drum, ilang kilo na anong abono? 1 kilo na Unique, 1 kilo na 16, at saka ay triple, 1 kilo na putas, at saka 1 kilong Winner. 4 na kilo lahat? 4 na kilo sir sa isang 1 drum. kilo na Winner, 1 kilong Unique, 1 kilong potash, at saka 1 kilong triple. Oo sir. Yan. So, every ilan ka naman nagdi-drenching? Every ilang araw? Every 10 days sir. Every 10 days drenching, every 14 days abono plus sir. bunbon. Bunbun. Sa spraying mo, Sir Jojo? Every 3 days sir, interval tayo sir. Actually, bago lang tayo nakakatapos ng spray sir. Oo. Nispray natin siya ng kanina gumamit tayo ng grow more para pa protection nito sir, ng black niya sir ba. Na hindi malaglag. Tulad nito sir, kailangan niya ng grow more. Ito siya. Oo sir. So, kailangan siyang Bigyan ng protection sir para hindi mahulog. Magdilaw man yung puno ng bulak sir. parang ito, nagdilaw. Mahulog yan sa sir. Pag hindi, ma-aborto, no? Oo sir. Mahulog yan sir, hindi tulad nito sir, malulusog sir ba. Oo. Makita ba, boss? Ganyan. Ito siya, malulusog. Lahat to 4, 6. Okay. So, ito... may nalaglag na yung isa sir. Nahulog. Nahulog na nga. Dito pa bago lang. Ito na siya, Mahulog yan sa sir. Ay, sana yun. Nalaglag na nga. Tulad nito sir. Dito pa sir. Ito, sir. Tingnan natin. Ito. Ito siya, kung hindi mo siya lagyan, malalaglag na itong may yellow. malaglag na yan sa sir. So, for sure, malalaglag na to. malaglag. Lagyan, anong in-apply mo nga, sir? Yung grow more sir at saka yung yung Primo na Plant booster. Plant booster. At saka sticker. Dalawang pulyar sir. Dalawang pulyar. Primo plant booster at saka grow more. At saka ginamitan natin siya ng cancer ng Equation Pro. Ay yung ano yun? Equibal Pro para hindi dumami ito sir ba. Itong mga nalalanta. Yung pinag-spray mo sa atsaling kanina. Yun sir. Equibal Pro. So, ito siya pangontra na rin ng blight. Sir. Pag umakyat ba yung blight, di ba siyempre sa atsal kanina pag-usapan natin, pag pumunta ito siya sa taas, pumunta sa bunga, malalantang bunga. Ito ano naman mangyayari sa kamatis? Akat ito sir, tulad nitong itim sir. Ito. Yan. Tingnan nyo mga idol, makita nyo. Pupunta yan sa... Itong blight, kung mapabayaan, magiging gaya nitong itim. Makita ba, boss? Ito. Tapos ano mangyayari? Akyat yan sa sir, akyat ng akyat yan pag hindi natin binigyan. Ito naman sa sir, yan, umaakyat yan sa sir. Blight to. Yan yung resulta nito sir, pag hindi napuksa. Itong dahon ng mga idol, kung hindi napuksa ng fungicide na, ano ngayon sir? Equibal Pro. Maging ganito. Maging ganyan sa sir. Akyat din yan sa dito sir, sa mga puno ng mga bungahan ng kamatis. Fleet blight to. Tapos ano mangyayari sa puno ng kamatis? Madadama yung bunga niya sir, tulad ng atsal, kahit na anong gulay, pag pumunta dito sir, masisira ito sir, iitim ito sir. Ito makita ko kayo na di man. Magiging blossom and rot.
maging blossom in rats sir. Dito yun may nakita. Parang kulang din sa calcium, ganun din. Ganun din sir. Maghanap tayo mga idol. So another knowledge po ito siya mga idol. So kaya dapat kumpleto, fungicide, foliar, abono, may drenching pa para hindi siya ma-damage. Sir. Para mabuhay niya lahat itong mga bulaklak niya sir. Yan. So ang importante sa foliar mga idol is ang lahat ng kanyang flowering magiging okay, like ganito, tingnan natin. Ito. Yan. Kapag nag-apply ka ng foliar, like yung sinabi ni Sir na Primo Plant Booster at saka Growmore, walang nag-yellow. Pero kung kulangin ka, pwedeng ma-yellow, ma-abort niya yung bulaklak. At saka yung pag-itim sir, tulad sabi ko kanina, ito na sa sir, nandito na siya sa... Yung pag-itim. Yan, akyat yun sa sir. Dadami at dadami yan sa sir. Ito pa yung isa, Ito. Yan, itim. Kita. Ito. Ganyan na itim. Sir. Tapos pupunta na rin sa bunga. Papunta yan sa bunga sir pag hindi napuksa. Ayun lang. So ano mangyayari? Reject? Mari-reject na yan sa sir. Pag bababa yung kita ng ani mo kasi mababa yung bawat bunga niya na masisira. Dadagdag pa yon sa income o harvest na bawat harvest na daily harvest mo. Pag maraming reject, marami din na madadamage. Kaya dapat alagaan natin itong mga bulaklak kasi ito yung nagiging bunga at saka ito yung haharbisin natin. At dapat itong pangalagaan sir. Ayan. So kapag may sakit, kulang ka sa fertilization, kulang ka rin sa pesticides, ang maapektuhan katawan ng kamatis at saka bunga. Sir. Kung halimbawa Sir Jojo is okay naman, pinagawa natin lahat ng abono mo, pero syempre iba kasi na mga kamatis naka-plastic mulching. So hindi natin malalagyan ng kagaya nito. Sir. So ano sa tingin mo, nakatry ka ng mga ganon? Hindi pa? Nakatry ako sir pero tinanggal ko sir. Ang plastic mulching? Sir, mainit. Okay lang yun sir kung tsimpo pa nito. Nagaulan-ulan pero mainit. Pag mainit nyo sir, maluluto ito sir. Saan dito? Ito maluluto itong mga ugat na ito sir. Kasi dito mo man ilagay yung abono sir. Mainit na yung kasi naka-cover siya ng plastic naka-cover mulching. ng plastic mulching. So ito mas okay kasi kung mag-abono mga idol, malayo sa puno. Sir. Itong mga damo na to, walang problema. Walang kasi problema after sir. 2 weeks, tambakan mo. Tambakan naman. Mamamatay lang to. Mamatay lang yan sir. Umaakyat ka mga idol. Tingnan nyo po. Ito another na naman siya na bagong mga root hairs. Ito. Yan So kapag naglaglag ka ng abono, ma-absorb ng mga root hairs na to. No? Ito pa Malayo na yan sir. Dito na gana yung iba yun ito na nga yung iba so meaning kahit dito ka ito na Yan makita ba? No. Kita. Yan diyan na yung kamatis. Ugat. Kailangan niya naman ng panibagong tambak. Tulad nito sir. Dito na sa labas mga idol ang ugat. Marami na sila. Ito. Ito na siya. Ito mga puti-puti, ito is ugat na ng kamatis. So meaning another tambak kasi ito mga idol, tingnan nyo. Lumabas na yung mga ugat. So dapat mahabol yan sa tambak Sir Jojo. Sir. Para maka-absorb naman siya ng another nutrients. Nutrients na. At saka pag tambak ng abono, hindi mawawas out agad sir kasi natambakan siya. So meaning habang tumatagal, tumataas to. Tumataas ito sir. Abutin ito sir. Ito? Abutin niya yan sir. Mag-ugat man ito sila lahat sir. Tulad nun sir. Ito saker niya ito. Saker. Sanga saker niya. Mag-ugat yan sila lahat. Ito mag-ugat din. Mas maraming ugat. Mas maraming kakainin yung tanim na kamatis. Ayos no. Pero kung mahal mo arado lang, pwede din. Mas maganda sana sir. Pero mas maganda, mas madali. Pero mas delikado sir. Pag tarantado yung kalabaw mo, disgrasya yung tanim natin kamatis. Bakit? Wala tayong maharvest. Tawiran sir. Matakot man sa baho ng karabaw sir. Tulad ng karabaw sir. Matakot sa baho ng kamatis? Anong lason sir? Sa insecticide? Ngayon ko lang nalaman. So halimbawa, pag mag-araro ka, dapat wala kang spray? Walang spray sir. Ayan. So sobrang daming bulaklak at saka bunga mga idol. Tingnan nyo po. Yan. Grabe kaganda ng mga kamatis. Dito mga ilang punuan to Sir Jojo? Mga more than 4,000 ito sir. Na punuan? Punuan.
So, mga magkano ang kapital natin sa more than 4,000 na punuan ng kamatis? Until harvest na. Actually sir, mga kakain ito siguro mga 40 to 45,000 sir kasi marami pa tayong tying sir, kulang na kulang pa ito sir. So dadagdagan mo pa to? Hanggang sa nagatalbos ito sir, Oh. hahabulin ito ng tying sir kasi pag hindi hinabol ito sir, bababali ito sir papunta sa baba. Pag nabali ito sir, lahat ng bunga sa taas, wala na, hindi niya na mabibigyan Hindi ng na ma-support, no, kasi nabali na dito. Kasi mabigat na. Mabigat na yan sir. Oh, okay. So kagaya nito, nandito na yung tali, dapat mayroon dito. May isa naman sir, dito naman siya, natin naman dito. Okay. So later on, packet ng packet na sir. Dito. So almost 1 piso per seeds ang ang magagastos kasi kung 4,000 hills, 40,000, 10 pesos pala. 10 pesos sir. Kulangin pa yan sa sir. Pero maganda naman ang market sa kamatis. Sa market ng kamatis sir, sa ngayon 750, napakaganda pa yan na presyo sir. 750 ang crates. Samantala mga 25 per crate sir, 25 kilos per crates. Mag-cost yan sa ng 32 per kilo. Ang bintahan ng kamatis. Mas malayo naman siya sa produkto ng mais at saka palay. Tulad ng palay ngayon, mura masyado, tag-10 lang ang kilo. Samantalang ang kamatis sa 1 kilo, 3 kilo na sa palay. At sa mais naman, 2 kilo ng mais, 1 kilo lang ng kamatis. Malayo ang diferensya. Mas mabilis pa ang kamatis. Pag harvest, classify, diretso na agad sa crates. Yung palay at saka mais, i-dry mo pa, mahirap pa yung palabas. Itong kamatis sir, pag harvest, i-classify lang, tanggalin yung reject, piliin yung medium at saka yung big. Largo na. Pag benta na agad sir, bayaran na dito pa lang sa sir. Punuan? Oo, punuan pa lang sir. Kaya ko pa napapansin para may hugo to sa mais. Napilor ka na ba sa mais? Maraming bisis na sir. Ilan ang pinakamalaking nalugi mo sa mais? Nalugi na ako ng Rodan 100,000 sa mais sir. Sa kamatis, ilan ang pinakamalaking lugi mo? Nalugi lang ako sa kamatis nun sir, mga 40,000, pero nabawi ko din agad yun sir sa isang harvest lang ng kamatis ko dun sir. Magkano bang kilo? Bakit nalugi ka? Ng kamay sir? Hindi ng kamatis mo? Yung kamatis noon sir, per crates, 120 to 80 lang per crates. 80 to 120? 120. So ilan lang ang kilo niyan sir? 3 or 4 per kilo lang. Doon ka nalugi ng 40,000? Doon nalugi ako sir. At least, isang bisis lang? Isang bisis lang sir. Ang pinakamataas mong presyohan naman na abutan sa kamatis, magkano? 80 to 90 sir. Ang pinakamataas? 80 to 90 per kilo na yan sir, hindi na per crates. Kasi yung per crates noon sir, 2,700 to 3,000. Oy, panalo. Isang crates lang, isang 25 crates kilos. Lang, sir. So magkano yung ginita mo doon? Nakakita ko ng sir, 56,000. So nakaganansya pa ako ng 16,000. Sa lugi ko na 40,000, may tumubo na 16,000 sa isang crop na 4,000 puno. 4,000 na puno. So 40,000 ang pinansin niya, kumita siya ng gross income 56,000. So may income kang 16,000. 16,000 sir. Dahil sa 2,700 ang 2,700 noon ang presyo sir. Maliit lang din pala ang income mo? Malaki sir, kasi maliit man lang yung area ko noon sir. Yung nakalugi ako ng 40,000, mas malawak pa yun dito sir. Kasi kamatis lang yung tanim ko dati. Walang atsal. Tapos ampalaya. Ayun. So, pag sinuwerte ka sa kamatis, swerte talaga. Mabilis ang kita ng kamatis sir. Malayong sa palay at sa mais. Pag lugi ka naman sa kamatis, pag mura ang presyo, pulang-pula yan. Pulang kasi na-harvest, no? Meron din sir, kasi isa din akong komprador sir. Hindi ko hayaan na mabubulok ito sa puno sir, kasi ibibenta ko din kahit sa merkado sir. Kahit malayo? Kahit malayo sir. Ayun ang maganda mga idol. Ayan. So Sir Jojo, sana po nag-gets nyo yung fertilization, paano yung pinapalago, paglalambon dito mga idol, at saka yung spraying, yung Equibal Pro para sa leaf blight. Sir. Tapos Growmore at saka Primo Plant Booster para sa bunga. Sir. Padamihan ng bunga, hindi ma-abort yung kanyang mga bunga. Ano pa Sir Jojo ang mga problem sa kamatis? Marami din sir, encounter sa kamatis. Tulad ng mga sakit sir, dito sir. Punta natin mga idol. Makita nyo ito sir. Tulad nito sir, nasusunog. Ito na yung sinabi ko sa inyo kanina sir.
Ano yan siya? Ayun. Blight. Blight. Oh, yun sa sir. Oh, yung... Ay, dito tayo dito. Ito sir. Oh. Ito yan. Pwedeng tawirin to? Pwede sir. Mataas pa naman ako mga idol. Ha, ito nasunog. Ito sir. Hindi ito sunog sir. May tubig ito sir. Baka ano yan? Baka wilting. Delikado. Wilting ito sir. Oy, nabulok. Kung makita nyo po mga idol, dito kayo. Oh, nabulok po siya mga idol. Oh. Pero, buhay pa yung kanyang mga bunga. Ito yung mga bunga niya mga idol. Oh. Ay, nalanta na rin siya. Nalanta na rin yan size. No? Nalanta na rin ang mga bunga niya. No? Oy, tingnan mo ba naman mga idol. Oh. Wala na. Sira na kasi yung tissue. Sira na yung wala nang nutrients na pumapasok. Pero buhay pa yung dulo niya. So, parang damay pa yung isa, sir. Ay, hindi. Hindi na yan sir. So, isang punuan. Oh, isang puno yan sir. So, isolated case lang yan. Hindi siya dumadami. Normal lang yan sir. Kaya ito ginamitan siya natin ng mga ibang gamot para mapuksa itong mga ganitong sakit, kasi pag hindi natin gamitan ng mga iba't ibang mga uri ng mga pestiside o mga gamot, mas rarami ito sir, dadamahin niya itong katabi niya tulad nito, malapit lang yung distansya nila. Dapat hiwalay siya, hiwalay siya. Anong tinira nyo dyan? Nagtira tayo ng ano yung kanina sir? Yung Equibal Pro? Yung Equibal Pro at saka yung cancer, yung sa kanina ginamit natin. Antracol sir. Antracol. Ano nga yung Antracol? Magkusib ba yan, boss? Hindi. Fungicide din sir. Hindi siya magkusib. Antracol, anong classification niya? Basta Antracol. Ilang kutsara ang Antracol nilagay? Bali isang cancer sa isang tank ng sprayer, 4 na kutsara sir. Ng Antracol? Oo, ng Antracol sir. Ito lang yung spray mo or lahat? Hindi sir, dito portion lang sir. Itong mga sunog lang binanatan ko sir kanina. Pinili-pili ko lang sir kasi hindi lahat. Hindi lahat. Ito mga magaganda, hindi mo ito sinali. Si Brablo lang ginamit ko sir. Ito si Brablo mga idol. Tingnan nyo, may mga blue. Zebra Blue. Manggusib yan si Brablo. Manggusib. Yan. Itong may mga sunog-sunog, kagaya dyan sa kabila. Yun ang tinira mo ng manggusib. Ang Antracol sir. Antracol at saka yung Antracol. Equibal Pro. Equibal Pro. Dalawang fungicide. Pero inuna ko yung Equibal Pro sir para pagkatapos kong inisprehan ng Equibal Pro, siyempre, tuyo na yung dahon sir. Tingnan mo sir. Crispy na. Crispy na sir. Sa blight. Yung ano pala, yung manggusib para dito. Sa para may siya dito sir. nabulok lang, parang wilting. Liguin itong katabi niya sir. Para hindi siya Tapos yung Equibal Pro para lang dito sa ganitong dahon. Mga dahon. Okay, nag-gets ko na. Yan, maliban dito Sir Jojo, ano pa ang mga problem? Yung paghulog ng dahon niya sir, pero hindi tayo ma-discourage sir, tulad nito sir, makyat na siya. Sa bunga na siya. Aakyat ito kasi sir, aakyat siya sa ito sir. Itim-itim? Ito na sir, ito lang. Yan. Aakyat yan sa sir. Lapitan natin. Yung kanina na itim-itim, wala ba ditong itim sa ilalim, no? Meron. Yung parang blight, aakyat siya, ito, hanggang ito na siya. Makita niyo po mga idol. Masumba, nag-iitim siya. Tapos, aakyat sa bunga, yung bunga may itim na rin ito. Yan. Mag-blight na yan sa dyan, sir. Mag-blight na to. Anong mangyayari sa bunga? Maitim din? Mag-itim yung kanya, sir. So, masasayang siya? Masasayang na siya, sir. Reject na yan sa sir. Oo. Meron pa dito kanya, sir. Tapos, ito na, sir, ito na yung resulta niya, sir. Ito. Yung itim niyan dito. Itong itim niya, ito ang itim. Kita ba doon? Makita ba dyan, boss? Ito ang itim. So, dahil ito ang blight. Ito ang blight. Crispy na siya kasi na-sprayan. Yan. Dapat hindi siya umakyat. Kasi kung umakyat siya, magiging itim na. Magkaroon din ng blight itong punuan ng kamatis. Yung mga bunga ng kamatis, ito may itim din. At saka ito, itim. So, dapat mapuksa po yan siya gamit nung ginamit ni Sir Jojo na Equibal Pro pang late blight. Yan ito. Ito pa Nag-itim na siya. Kahit tuksahin mo ito, sir, magkuha na ito yung kanya, sir.
Oo, may itim na. Ay, ito. Damage na siya. Reject na yan sa sir. Ganun pala yun. Reject. So magapan pa yan na Equibal Pro, Sir Jojo? Magawapan yan sir. Tulad nito sir, yung kinunan natin sir. Wala na, hindi yan mag-itim sir kasi dry naman siya sir. Oo. Wala na siya. Pero yan, hindi na yan magapan kasi umitim na siya sir. RX na yan. Reject na. Reject na. Yun siya. So, may marami tayong nalalaman mga idol. Yan. So, ano ba yung blight, Sir Jojo, nag-o-occur? Tag-init, tag-ulan? Tag-ulan sir, mas mabilis siyang kakalat sir kasi basa parate yung mga kanya sir. Tulad nito sir, nasa taas na siya sir. Ito mga idol, yung blight. Buti na agapan, nakapag-spray. Ito, nasa taas na. Oo, nasa taas na yan sir. Galing baba. Oo, galing sa baba. So, ang problema, kung akit na, pupunta sa bunga. Oo, sa bunga na yan sir. Kaya dapat pag ganito niya, pag itim niya, another naman na spray para hindi ito magbasa-basa sir. Pag magbasa-basa kasi mag-akyat ito, mayroon naman gani siya. Oh. Ito naman oh. Ito natin na mga idol. Maliit kasi no. So, kagaya nito mga idol step by step ko. Ito, blight. Umakyat yung blight, ito na. Ito na siya. Tapos andito na siya sa punuan ng bunga. Oh. Masomba dyan, boss. Yan oh. May trips pa sir, ayan oh, gumagalaw oh. Yan oh. Trips pa yan sir. May trips pa. No? Ayan. So, ito, no, ganun siya ka-perwiso yung blight. Blight din oh. May blight din. Pero itong iba wala. Kasi wala, no? Naagapan. Ito siya mga idol. Nagapan ito. Ay, tingnan nyo. Isa lang ang nagkaroon ng blight. Ito lang oh. The rest ng mga bunga, okay. Yan. Ano pa Sir Jojo ang problem natin sa kamatis? Ito lang man din sir, patag-ulan at saka itong mga damo. Okay lang yan. Okay lang naman yung damo. Normal lang yan sir. Ito lang yung dapat nating agapan, itong mga pag-itim-itim. Hindi tayo dapat maging komportable, dapat agapan agad para hindi konti pa lang hindi pa siya lalong dumami. Ito may itim na siya ito no. Pwede tanggalin. Tanggalin na yan. Ito nandito na yung itim, yung blight umakyat na siya mga idol Ito na yung itim. Ito yung blight talaga to no. Yan sir. Ito yung cause niya din sir Nandito na. Nandito na sa bunga. Pero ilan lang naman. Ilan lang sir. Ilan lang naman. So, kung hindi nyo pa maagapan ito siya mga idol, magtaka lang kayo yung mga bunga, malaki nga, pero reject na siya. So, sayang no? Sayang sir. Yan lang naman pa mga idol kapag tagulan lang. Kung hindi naman siya tagulan, at saka complete naman yung spraying nyo, mas hindi siya pumapasok sa Jojo. Hindi sir. Mga ganitong stage, pa ilan-ilan lang, kaya pa yung makontrol. Kaya pa sir. Yan, so dito tayo. Hanggang doon pa mga idol ang kamatis. So, I think dito lang sa medyo taas ang may mga sakit no, doon halos wala. Sir, kasi dito sir mahina yung kanang lupa sir. Mahina ang nutrients. May pula na kasi sir. Like ito ito yung sabi ni Sir Jojo mga idol Parang walang topsoil na, so medyo mahina yung lupa kaya sakitin, no? Sir. Mabilis siyang mahawa ng sakit sir, kaya dapat dubli ingat sa pag-spray. Kasi masusunog din siya pag sobra din sir. Tsaka lalaki din ang pinansing. Oo. Yan, ganun siya mga idol. So, baka may gusto pa akong may tanong pero halos lahat kasi natanong ko na mga idol. Sir Jojo, baka mayroon pa kayong gustong i-share na hindi ko na itanong sa inyo na pwede nyo ma-share about sa kamatis farming? Sige sir. Sa lahat ng mga gaya tulad kong nagtatanim ng kamatis, dapat huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Makakikita rin tayo ng magandang presyo, hindi lang sa ngayon na mura. At sa pag-aalaga, dapat alagaan natin mabuti kasi mas maraming harvest, mas maraming kita kahit na mura. Basta may bumili lang, hindi lang malalanta dito sa puno ng ating mga tinanimang kamatis. Yun lang po, maraming salamat. Ayan. So, isa lang dahil buyer po si Sir Jojo mga idol, nagba-buy and sell din po siya ng kamatis. Sir Jojo, sa mga taong walang kilalang buyer, kasi syempre naman mga idol, hindi naman lahat, pero yung mga buyer kasi
kadalasan is nagdi-disappear kung mura ang presyo. So anong ma-advise mo naman sa halimbawa, nagmura ang presyo, wala silang buyer, anong magandang ma-advise mo? Kung mayroon lang bibili at bibili, kahit na mura, ibigay na. Kasi pag pinigilan, mas lalong malulugmok ka sa financing mo, hindi mo pa mababawi, malalanta pa sa lupa. Tulad kung buyer din ako ng kamatis. Minsan, nagkukumpra pa ako ng mahal. Kung minsan, ang tanim ko pang sariling kamatis ang kinukumpra ng mura. Tulad ng ngayon, mura ang bilihan ng kamatis. Pero inalagaan ko pa rin ng mabuti kasi mas maraming bunga, mas marami ang income kahit na mura. Sabi kasi nila Sir Jojo, di ba pag 100 na lang per crates, lugi na talaga kasi bayad ka pa sa taong taga-harvest. Mas lugi kapag hindi mo hinarvest, sir. Pwede man din ikaw sarilihin mo na lang mag-harvest. Kung ayaw mong magpakuan ng tao, kayang-kaya mo man ng ito kasi hindi naman sabi na isang buwan na harvestin ito, isang araw, kaya mo mag-harvestin ng 10 to 20 na kahon. Pero kung may hektarya, depende na sa may-ari kung kayanin niya o hindi, o kung isurrender niya, kung marami siyang financing. Pero tulad ko, hindi ko siya isurrender kasi kahit mura, at least nabili siya. Hindi mo nakikita yung pinagpaguran mo na namalanta dito sa plantation mo ng kamatis. Parang sayang talaga. Sayang talaga, sir. Kahit 80 nga, ina-harvest pa rin niya mga idol. Grabe talaga. Yan. So maraming salamat po mga idol. Sana po marami po kayong natutunan sa ating video kung saan step by step guide sa pag-alaga ng kamatis. So wala man po tayong video na ipakita kung paano magbunbon, paano mag-abono. Pero sana po naintindihan nyo, lalo na yung mga may kamatis farming, mabilis po kayo makakarelate sa ating video. Kung may mga katanungan po kayo mga idol, please mag-comment po kayo sa baba. Ayan, kung ano yung mga katanungan nyo. Dahil possible, itatalakay natin yan sa ating next episode sa pag-update natin sa kamatis farming. And then mga idol, i-share na rin yung ating video mga idol para marami po makapanood at saka i-like. Maraming salamat muli yan dito sa Barangay Kalibuhan. Palimbang Sultan Kudarat, kasama natin si Sir Jojo Afi Farming. Bye-bye!